Hello mga ka-dreamers! Hello mga kababayan natin dyan sa ibang bansa. So ang episode po natin ngayon ay ang requirements ng mga magigiting nating kababayan na nagtatrabaho overseas. Mag-focus lamang po tayo sa mga requirements kung kayo po ay mag-aabil ng house and lot under developer po. Dahil ang inyo pong lingkod ay isa pong real estate agent. Unang-una po natin tandaan kapag po tayo ay magre-reserve po ng unit ng bahay na nagustuhan po natin, kailangan po tayo ay may attorney in fact or representative dahil sila po ang magpipill up on our behalf. At sila din po ang magsasubmit ng mga requirements. So first on the list ay hihingin po ang inyong proof of income dahil po kayo ay overseas Filipino worker, ang hihingin po sa inyo ay ang copy ng inyong job contract. Kung hindi nyo naman po agad-agad ipoprovide po ang inyong job contract, pwede din naman po ang proof of remittance. Pangalawa po ay copy ng inyong passport. Ito naman po mga requirements na ito ay pwede nyo naman pong i-send via email at kailangan po ito ay malinaw na kopya or mas maganda kung ito po ay scanned copy. So, pangatlo pong requirements, tulad po kapag kayo ay locally employed, magsasubmit din po kayo ng copy ng inyong birth certificate at marriage certificate naman po kung kayo po ay may asawa na. At ang pang-apat po ay ang inyong proof of residency or proof of billing kung saan po kayo nakatira dito sa Pilipinas. So, mas maganda po na ang inyo pong gagamitin na address ay yung pong may alam nyo na meron po kayong maipoprovide na proof of billing. At tulad po ng nasabi ko, kapag po ang inyong proof of billing ay hindi po nakapangalan sa inyo, maaari naman po yun. Hihingin na lamang po kayo ng authorization letter mula po doon sa tao na nakapangalan doon sa proof of billing na isasubmit nyo at copy po ng kanilang ID. So, kakailanganin din po ang government-issued ID po ng inyong AYIP or ng attorney in fact nyo. Okay, so yung po mga nabanggit ko po na yun ay usually ang pinakaunang hinihingi kapag po kayo ay i-reserve nyo po ang unit or ang bahay na nagustuhan nyo under developer. So ito naman po ay yung other list of requirements na malamang hihingin po sa inyo within 30 days. So kung kayo po ay single, hihingan po kayo ng CENOMAR or Certificate of No Marriage. Ito po ay maaari pong i-request ng inyong representative mula po sa pinakamalapit na PSA branch po sa inyong lugar. Ang pangalawa po ay ang 1904 or TIN verification slip. Ito po ay maaaring makuha ng inyong representative mula po sa malapit na BIR branches po or RDO. So, pinaka-importante po talaga, kailangan ay makakapag-provide po kayo ng special power of attorney form para po yung inyo pong AYIP or attorney in fact ay magagawa po or marirequest po ang lahat ng mga documents na kailangan nyo dito sa Pilipinas. Bukod po sa passport ay hihingan pa po kayo ng another government issued ID. So kung kayo po ay may asawa, ang inyo pong asawa ay hihingan din po ng government issued ID. Kailangan nyo din pong gumawa ng Pag-ibig virtual account dahil isa po ito sa mga idinagdag na requirements ni Pag-ibig Fund. Another requirements po ay ang MSBS at MSUB po. Itong pong MSUB ay kilala bilang ESUB po dati. So, pinalitan na po siya ng MSUB. Ito po ay marirequest ng inyong AYIP sa Pag-ibig branches na malapit po sa kanya. Pero kung kayo po ay meron ng, kung kayo po ay nakagawa na ng Pag-ibig online account or Pag-ibig virtual account, ay maaari nyo na po itong ma-access doon. Isa pa pong requirements na hihingin po sa inyo ay ang inyong proof of remittance. So, kailangan po ang nakalagay po sa sender ng pera ay kayo po mismo. So, hindi po pwede yung nag-umusap po kayo sa ibang tao para po kayo ay magpadala dito sa Pilipinas. So, kailangan ang sender po ay nandun po mismo ang inyong pangalan. Kapag po malapit nang i-process ang inyong Pag-ibig housing loan, kayo po ay i-require na umattend online or via Zoom ng Pag-ibig seminar. So, kahit po kayo ay meron ng AYIP or representative dito sa Pilipinas, nire-require pa rin po ni Pag-ibig na kailangan maka-attend po kayo ng Pag-ibig seminar po na ito. So, kapag po wala po nito, hindi po maidediretso ang pagproseso ng inyong Pag-ibig housing loan. So, yun lang po. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, huwag niyo po kailangan kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel.